Ito ang isang dahilan kung bakit puro China ang ginagamit nilang issue ng South China Sea pagdating sa teritoryo ng ating bansa ay ang water cannon na ginagawa ng China sa ating mga mangingisda at sa ating mga Coast Guard. Pero pagdating sa ibang nag-aakupa ng teritoryo, tulad ng Vietnam, Malaysia at Taiwan na hindi naman daw tayo ginagamitan ng mga water cannon ay dahil sa bagay na ito na hindi nalalaman ng taong bayan na ginamit na dahilan ng mga politikong ito na hindi ibinabalita dahil kung pangtaboy ng China ay water cannon ang ginagamit nila upang ilayo ang mga Pilipino sa kanilang inaangking teritoryo na patuloy nilang ginagamit ito at nagpoprotesta. Pero sa dalawang bansang ito ay tahimik sila dahil hindi naman daw tayo ginagamitan ng water cannon. Pero paano nila gagawin ang bagay na ito kung ang kanilang inaangking teritoryo ay armado ng kanilang militar na hindi basta-basta malalapitan? Kung ang gamit ng China ay tubig na pangtaboy sa tao, pero ang dalawang bansang ito ay bala at bomba na magpapasabog at pumapatay. Ang sinumang maglalakas ng loob upang pasukin ang kanilang teritoryo ay tiyak na magdadalawang isip ito. Eto, panoorin nyo. But for the record, Mr. President, did we lose a single inch of territory or sovereign rights? Did we lose a single centavo during the Duterte administration? Well, according to the Department of National Defense, because this was tackled during the interpellation last week, that despite the Duterte administration's positioning, the harassment did not stop. The water cannoning did not stop. And therefore, this is the situation, Mr. President. Hindi naman tumigil yung paghaharas, hindi rin tumigil yung pagwo-water cannon. Mr. President, we'll speak about that. Iibahin ko yun kasi ibang issue kung yung dispute was live at umaabot ba sa water cannon. Ang tinatanong ko, kasi during President Aquino's time, it's on the record, we lost control of Scarborough. Nag-protest during the time of President Aquino, we will file the protest now. Sabi, sir, hindi kailangan. At saka, sir, pag nag-protest ka sa Vietnam at Malaysia, sila tayo magkakampi ngayon kasi mas malaki ang China. Tayo sa ASEAN ang nag-uusap-usap. So, hindi naman pwedeng iba yung rule sa China, iba yung rule sa Malaysia at Vietnam. In terms of legal, Mr. President. In terms of legal, that's correct. In approach, In terms of realities, yes, we do have in to certain realities, like for example, the water cannons, di ba? Yes. 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 So, Mr. President, eto example, Hison Reef. My eyes isn't as good as it used to be, but the radar, I see the battle tank. Go to the next slides para lang makita. Eto, Bailang K. So, makikita nyo po dyan, meron pong bunker, meron pong gun shelter, meron pong open, may battle tank, may lighthouse, may speedboats, may pier. Next slide. The Sincoe East Reef, if I'm pronouncing it right, ha? Meron tong 3 swift twisted blade turbine for power. May battle tank, may 12.7 mm HMG, concrete bunkers. At the time I got this and President Duterte allowed me to show it, ongoing pa yung construction nila. Next, Vietnam, Pugad Island. Sa Pugad Island, may battle tank, may anti-aircraft artillery. So let me ask the DND representative, through of course you gentleman, ang mga airplano ba natin, helicopters or Coast Guard, dumidikit sa mga island ng occupied ng Vietnam? Tayo dumidikit. Hindi daw tayo dumidikit. Yes. And that is why walang water cannon. That is why hindi natin napapanood sa balita yung you are in Vietnamese territory, move out. Because iniiwasan natin yung sa Malaysia at Vietnam. That's not the only reason, Mr. President. Kasi nga, hindi iniwasan ng China ang Sierra Madre. Sila mali doon, tama tayo doon. I don't contest that. This is my point, Mr. President. We're not being totally truthful to the Filipino people of what's happening sa West Philippine Sea, South China Sea. And as we strengthen to face China,
Malaysia and Vietnam are also strengthening. Na sadyang pinaiingay at pinaiinit ang isyong ito sa mata ng mga Pilipino, ang pasamay ng China sa paningin ng mga Pilipino noon pa man ay nakikita ko na at nararamdaman ko ang dahilan ng mga ito. Ang pag-iingay ng mga lumang politiko sa isyong ito. Ang galitin ng China at magkagulo sa pagitan ng China at ng Pilipinas, sino ang tunay na makikinabang nito, alam nyo na. Ang mainit sa mata ng China ay ang mga Amerikano ang pinagkakatiwalaan ng ating gobyerno. Kung inyong mapapansin, tahimik sila sa dalawang bansang ito tulad ng Vietnam at Malaysia. Natahimik ang Pilipinas at Amerikano sa dalawang bansang ito. Kung inyong mapapansin, sino ba ang kalaban ng Amerika pagdating sa kapangyarihan sa mundo? Di ba China? Sino ba ang kalaban ng Pilipinas noon pa man pagdating sa teritoryo, di ba? Ang China. Sinong bansa na sa likod ng Pilipinas, di ba? Ang Amerika. Kung magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng China at ng Pilipinas, sino ang unang-unang tatamaan nito at magbubuwis ng buhay na masisirang bansa? Di ba ang Pilipinas? Ngayon, ano sa palagay nyo, sinong bansa ang may paghahangad sa kapangyarihan upang matupad ang kanilang plano? Na katulad ng layunin ng mga lumang politiko sa kapangyarihan ng ating bansa sa kanilang pagpapatakbo. Na noon pa man ay laging nakaasa sa mga Amerikano, isa lang ang nakikita kong dahilan, ang gamitin tayo laban sa kanila para sa kanilang layunin, ang mag-away ang dalawang bansa. Sa huli sila ang makikinabang nito, na isang dahilan kung bakit ayaw nila sa mga ganitong uri ng presidente na may malasakit sa taong bayan na hindi nadidiktahan gamit ang sariling pag-iisip at pamamaraan, na iniisip ang kapakanan ng bansa na gusto ng katahimikan at makipagkaibigan sa ibang bansa, na ang lahat ay makinabang. Lahat ng mga politikong nag-iingay pagdating sa ganitong issue na dapat ipaglaban ang teritoryo pero ang totoo ay ginagamit lang ito para sa sariling layunin sa politika. Wala itong pagmamahal sa bayan. Dahil kung gusto nila ng kaayusan at katahimikan ng bansa noon pa ay ginawa na nila ito. Sa aking pagkakaalam, sinasadya nilang hindi ayusin ang problemang ito na may naguutos upang magamit sa politika na kahit sinong presidente ang maupo, lalo na't kalaban nila sa politika at ayaw nila sa pagpapatakbo nito. Bubuhayin nila ang isyong ito upang mag-ingay laban sa gobyerno. Kaya buksan ang inyong isipan sa mga nangyayari, maging matalino sa mga galawan ng mga lumang politiko na matatagal ng nasa gobyerno, na hanggang ngayon ay hindi tayo makaranas ng tuloy-tuloy na pagbabago sa bansa. Sa mga ganitong uri ng politiko, na laging may kaaway reklamo at pagpapakita na magagaling at matatalino sila, na kahit wala namang nagagawa sa bayan at nagbabago sa bansa sa kanilang pagpapatakbo, ay nakakabalik pa rin sa gobyerno dahil sa pera at kapangyarihan na ginagamit nila upang manalo. Lagi natin tandaan at buksan nyo ang inyong isipan sa mga ganitong uri ng pagpapaalala kung gusto natin ng tuloy-tuloy na pagbabago. Huwag na kayong magluklok ng mga politikong salot sa gobyerno na sumisira sa pagbabago ng bansa kung gusto natin maging maunlad ang ating bayan at makita ang ating mga buwis na binabayaran at pinaghihirapan upang ilaan sa mga proyektong siguradong ating makikita sa hinaharap. Tayo mismo ang babago nito. Tandaan niyong mabuti ang mga politikong laging maiingay at laman ng balita na hindi nawawalan ng issue, na patuloy niyong sinusuportahan ang kahibangan ng mga ito. Isa kayo sa sumasang-ayon na ayaw nyo ng tahimik sa bansa at mas gusto nyo ng magulo at walang pagbabago. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Mag-subscribe na sa aking channel. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo. Like nyo at magkomento.